Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Ayan, tignan nyo na lang po yung ating mga halaman na pinapakita ko sa inyo kasi andito po ako sa aming isla na napakaganda. Kaya ayan na lang po ang aking ipapakita sa inyo. Purihin po ang ating Diyos ngayong umaga dahil muli na naman po tayong nagising. At tayo po ay nagising na masaya. Bakit? Kasi muli na naman po tayong binigyan ng ating Diyos ng pagkakataon na magising, mabuhay, huminga. At makasama ang ating mga pamilya na buhay at makakagawa na naman po tayo ng mga bagay para sa ating Diyos. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito mga kaibigan. At ngayon nga po ay hindi ko na po patatagalin pa. Nais ko po kayong basahan ang salita ng Diyos. Ito lang po ang ating kailangan bago po tayo gumawa ng mga bagay lahat ngayong araw. Unahin po natin ang kaharian at ang katawiran ng ating Diyos. Dito po sa unang Juan chapter 3 verse 7 hanggang 10. Sabi po dito ng Panginoon, mga anak, huwag kayong padadaya kanino man. Ang sinumang gumagawa ng tama ay matuwid, tulad ni Kristo na matuwid. Ngunit, ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng dyablo, dahil ang dyablo ay gumagawa ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na, at dahil nga ang Diyos ay kanyang ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. At dito makikita kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, sa ating mga followers, mga subscribers. Purihin po ang Panginoon sa buhay nating lahat at salamat sa Diyos sa kanyang salita. Dahil ngayong umaga ay napakaganda naman po ng mensahe ng ating Panginoon. Nagpapaalala lang ang Diyos sa buhay natin na kung dati hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon ay nagpapatuloy tayo sa paggawa ng mga kasalanan, mga karumal-dumal na kasalanan na walang self-control. Kung anong maisip natin, gagawin natin. Wala tayong takot sa Diyos, wala rin tayong takot gumawa ng kasalanan, di po ba? Ngunit ngayon ay kakaiba na dahil meron na po tayong takot sa Diyos. May banal na pagkatakot na tayo sa Diyos at ayaw na naman nating bigyan ng kalungkutan ang puso ng Panginoon at hindi na po tayo nagpapatuloy sa kasalanan at atin na pong isinumpa na sa ating mga buhay ang kasalanan na hindi na natin uulitin uli. Hindi na tayo babalik sa dating buhay na punong-puno ng kasalanan, walang dignidad na pagkatao. Bakit? Masasabi kong walang dignidad dahil wala tayong pakialam kung ipapahiya natin ang ating mga sarili o ipapahiya natin ang ating Panginoon. Pero ngayon po, purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos dahil ang Diyos ay napakabuti. Kaya mga kaibigan, ang mensahe ng Panginoon ngayon ay magpatuloy lang po tayo sa pagiging anak ng Diyos. Magpatuloy po tayo sa kabutihan, sa tama. Huwag po tayong lumiko-liko ng landas, kundi magpatuloy po tayo straight lang at sumunod lang tayo sa tuntunin ng Panginoon at hayaan natin na ang Diyos ang siyang mag-guide sa atin anuman ang ating ginagawa sa bawat araw. Sabi ko nga, ang kabutihang asal o ang mabubuting gawa, yan na ay bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. Kung napakabuti na ng ating ginagawa sa bawat araw, bakit pa tayo babalik sa lumang buhay natin na punong-puno ng pagkakasala, di po ba? So dito na po tayo sa Panginoon at siya na po ang siyang gabay natin, siya po ang magmaniobra ng buhay natin sa buong maghapon. Hindi po magpapabaya ang Diyos sa lahat ng ating pangailangan. Siya po ang ating great provider, siya rin po ang ating tanggulan, siya rin po ang ating dakilang manggagamot. Saan pa po ba tayo pupunta? Siyempre sa Diyos na. At wag po nating hayaan na hindi po tayo makapagbasa ng kanyang salita sa bawat araw. At wag din po nating hayaan na hindi tayo makapanalangin sa bawat araw. Maya't maya, kapag merong sinasabi ang banal na Espiritu Santo, manalangin ka, manalangin tayo dahil merong sinasabi ang Diyos sa buhay natin, sa ating isipan, sa ating puso, kung ano po yung prayer items na ating idudulog sa Kanya. Kaya maging aware po tayo palagi. Huwag pong mawala sa ating diwa ang Panginoon at ang salita ng Diyos sa ating puso at isipan. Dahil ang salita lamang po ng Panginoon ang siyang gabay natin sa bawat araw upang hindi po tayo maligaw, hindi tayo magkamali at hindi po tayo madaya ng kahit sino pa man. Lagi kong sinasabi, kung si Jesus ang iyong Diyos, ang Panginoon, ang iyong buhay at tagapagligtas mo, ay talagang susunod ka sa kanyang tuntunin at hindi ka
pupunta sa kung saan pang daan dahil wala na pong ibang daan patungo sa kaligtasan kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. At yan po ay malalaman natin lahat ng kanyang mensahe, lahat ng kanyang paalala, mga warning o blessing dito po sa salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan, lagi po tayo magbukas ng Biblia dahil dito po sa Biblia, dito lang po natin malalaman ang katotohanan at wala nang iba pa. Ang Diyos lamang po ang nagsasabi ng katotohanan at katapatan. Kaya dito na po tayo sa salita ng Diyos at piliin po natin ang Panginoon. Piliin po natin ang matuwid na pamumuhay, ang landas na matuwid upang sa ganon, hindi po tayo maliligaw at hindi po tayo madadaya ng kaaway. Maraming salamat sa ating Diyos sa umagang ito. Alam niyo po, kaya po tayo nagmamadali sa pagsasalita dahil limitado po ang time ni Meta na binibigay sa atin pagdating po sa ganitong bagay, ang salita ng Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa ating Panginoon, sa ating Diyos na nagkatawang tao sa pamagitan ni Jesucristo. Siya ang nabayubay sa krus, napako sa krus, namatay, nag-alay ng buhay dahil gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa na kanyang nilikha. Ngayon, kung tayo po ay tinubusan ng Panginoon, tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos, Panginoon tagapagligtas, nagsisi na tayo ng ating mga kasalanan, isinuko na natin sa kanyang ating buhay. Ibig sabihin, naka-ready na tayo na sumunod kay Kristo kahit ano pang sitwasyon, kahit ano man ang kalagayan dito sa mundo, ay hindi tayo matitinag. Hindi matitinag ang ating pananampalataya sa Diyos. Bakit? Kahit wala man po tayong mga bagay-bagay sa buhay natin, ng mga material na bagay, hindi man napuno ang buhay natin ng mga material na bagay, baliwala po yan. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Basta may Diyos tayo, lahat ng ating kailangan, ang Diyos po ang magbibigay. Kaya wala po tayong dapat ipangamba, wala pong dapat ipagproblema. Ang mga bagay, ang mga problema at suliranin, hindi po natin kaya, ibigay po natin sa Panginoon. Kayang-kaya ng Diyos yan na bigyan ng solusyon. Higit sa lahat ay ang ating mga buhay. Yan po ang pinakamahalaga sa Panginoon. Yung buhay ng bawat nilikha niyang mga tao na ang pangarap ng Diyos ay isa lamang, ang makauwi sa kanyang kaharian, ang bawat mga anak ng Diyos. Kaya mga anak ng Diyos, huwag po tayong patitinag, huwag po tayong paluloko sa mga magagandang mga pananalita ng kalaban, kundi magpatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos at sa pananalangin upang tayo po ay hindi mailigaw ng kahit sino pa man ng mga bulaang propeta dyan o kahit sino pa man dyan. Manatili po tayo na si Jesus ang ating Diyos, ang Panginoon at ating tagapagligtas at wala ng iba pang daan kundi ang Panginoong Hesus lamang patungo sa buhay na walang hanggan at sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Nawa po ang salita ng Diyos dito po sa unang Juan chapter 3 verse 7 to 10 ay nagkaroon po sa atin ng magandang reaksyon ng ating mga buhay pananampalataya. Ano po? Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lamang po ang aking video ngayong umaga, ang ating salita na ang salita ng Diyos na ating binasa. Nawa po ay maging pagpapala ito sa buhay nating lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.